Raider 150 balak daw i-ban. Well, siguradong malulungkot ka talaga sa balita na ito para nga sa mga solid fan sa motor na ito. Pero wait ka muna, bago ka magalit dyan, hayaan mong dito sa video na ito ay ipaliwanag ko ng mabuti kung ano ba ang katotohanan about sa tanong na Raider 150cc ibaband. Syempre baka isipin mo na gawa-gawa lang to ng mga basher ng Raider 150 kasi nga siya ang kinikilala na King of Underbone. Well, talagang binanggit talaga yan na ibaband na daw talaga ang Raider 150, kaya yan ang sama-sama nating aalamin kung ano ba talaga ang katotohanan tungkol sa tanong na yan. Kaya samahan nyo ako guys na pag-usapan ito. Pero bago yan, baka pwede naman na pa-subscribe ng aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na i-upload ko. Guys, baka pwede naman na pa-like and follow ng aking Facebook page. Nasa description po ang link. Kaya make sure guys na tapusin nyo ang video na ito para malaman nyo ang information about sa motorcycle na ito. King of Underbone Raider 150cc. Ito naman talaga ang motor na pagdating sa underbone category bike malabong hindi mo makilala, lalo na sa mga rider na underbone lover. Isipin mo may maangas na tindigan, may maporma na design, may napaka-aggressive looking compact design, slim body shape, and syempre pasok na pasok sa mga chicks. Yung tipong kapag naka Raider 150 ka talagang napaka-pogi talaga. At ito pa guys may malakas na power output na kung titignan parang di akma sa kanyang chassis frame and weight ang power ng kanyang makina. Meron akong bidyong ginawa guys about sa history ng Raider. Ilalagay ko na lamang po ang link sa description. Doon binanggit ko po na ang Raider 150 na underbone ngayon dati pong sports bike. Isipin mo, sports bike chassis and weight noon, ginawang slim body shape and may magaan na chassis frame na underbone ngayon, kaya ang resulta mamaw talaga na performance. Ngayon ang tanong, totoo ba na balak ng i-ban ang Raider 150cc? Yes po, sa katunayan guys, sa bansang Malaysia is binabalak na po na i-ban ang Raider 150. Yan po ang kanilang ngayong pinag-aaralan. Ngayon ang tanong, bakit? Kasi guys, sa bansang Malaysia kasi is meron pong Inspector General of Police at nakita nga po ng Inspector General Police sa Malaysia na sa sobrang lakas daw po talaga ng underbone na ito, kung baga nakikita nilang delikado kasi kanila nga tong itines sa dyno engine test para nga makita kung gaano nga ba kalakas at kung okay lang ba ang kanyang power output para gamitin sa street para maging legal. At nakita nga nila na ito ay tumatakbo sa bilis na 177 kph. Can you imagine guys kung gaano kabilis ang underbone na ito? At dahil nga sa sinagawang dyno test, nakita nga ng Inspector General of Police na sobrang lakas pala talaga ng motor na ito kung gagamitin sa public road. Malaki talaga ang porsyento na magkokos ng accident kasi di normal na takbo ng isang 150cc na motor na may magaan na timbang ang 177 kph na takbo.
At sa bansang Malaysia guys, mataas ang cost ng accident sa kanila doon is galing po sa motor at ang ibang dahilan is galing sa mga underbound na motor. Kaya talagang nabahala ang Inspector General o Police sa bansang Malaysia, kaya balak nilang i-ban yung mga high performance na underbound katulad na lang ng Raider 150 Fi. Sa highway po kasi sa bansang Malaysia is ang limit is 110 kph, pero para sa isang underbound na tumatakbo ng 177 kph, sobrang bilis na daw po nun kasi guys, di kasi rason na sasabihin ng di naman patatakbuhin ng sobra-sobra ang motor ko. Iba kasi kapag may adrenaline rush na yung tipong gigil ka na sa silinyador kasi sinibak ka lang ng Wave 100 tapos King of Underbound ka, talagang di ka papayag. Kaya talagang malabo na di mo ilabas ang full power ng bike. Yun yung ibig sabihin ng Inspector General. Kung baga dito sa Pilipinas di mo talaga maiiwasan na mga mote. Yun ang iniingatan nila. Kaya balak nilang i-ban ang Raider 150 Fi sa kanilang bansa kasi malaki daw talaga ang porsyento na madami ang mag-overspeeding, and dahil dyan malaki tuloy ang porsyento na mas dumami ang accident. Sa bansang Malaysia guys is madami talaga ang di natuwa sa balita na ito. Isipin mo ba naman i-ban ang isang kilalang kilala na motor at tinagurian pang King of Underbound, talagang madami ang hindi natuwa. Pero ito guys is kanila palang iniimbestigahan at inaalam kung ano ba ang dapat na gawing solusyon dyan. Pero malaki po ang posibilidad na baka nga po talaga maband ang Raider 150 sa bansang Malaysia. At kung magkataon, magiging track bike use only na lang si Raider 150 sa bansang Malaysia. Kumbaga, hindi na po siya po pwedeng gamitin sa highway, hindi na siya street legal. Isipin mo yun kung gaano kalakas ang Raider 150, balak na siyang i-ban sa bansang Malaysia. Ngayon ang tanong, bakit mo yan sinasabi bansang Malaysia yon? Pilipinas to, for the views ka lang Well, sinasabi ko po ito para magbigay ng impormasyon sa inyo na sa bansang Malaysia is binabalak na nga pong i-ban ang motor na Raider 150. Kasi kung sa bansang yun nagsasagawa na sila ng gantong aksyon, baka di malabo na mangyari din dito sa Pinas. Information lang para sa ating mga kaibigan na naka-Raider 150 Fi. Kasi guys, hindi talaga biro ang lakas ng motor na ito. Kahit ako, humawak ako nito, partida, carb type pa lang to. Pero dama ko talaga na di talaga po pwede sa beginner ang bike na ito. Syempre, alam naman natin guys na di lahat ng sasampa sa motor bihasa na agad. Kaya talagang need natin dumaan sa tamang proseso. Paunti-unting mag-a-upgrade ng CC para safe. Sa ngayon sa bansang Malaysia pa lang naman ito binabalak na i-ban. Dito sa Pinas wala pa naman, kaya maging masaya muna ang ating mga kaibigan na naka-Raider 150 dyan kasi wala pa namang binabanggit dito sa atin na ibaband ang motor na ito. Talagang isang patunay ito na sobrang lakas ng motor na ito ang Raider 150 para sa 150cc Underbound Division, kaya talagang maituturing pa din talaga siya na King of Underbound ang Raider 150cc. Kayo guys, ano ang masasabi nyo sa motor na ito? Paki-comment naman ng inyong reaksyon. Maraming salamat po. Bago matapos ang video na to guys, baka pwede naman na pahingin ng isang like mula sa inyo bilang pagsuporta sa ating munting video. Maraming salamat po. So pwede mo na ding i-share para din malaman ng iba nating mga ka-rider. Sa tingin ko guys is dito ko na lamang po tatapusin ang ating vlog. I hope na nag-enjoy kayo sa aking hinandang video para sa inyo. Pinasisigla ko din kayo guys na i-subscribe ang aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na video na gagawin ko. So dito ko na lamang po tatapusin. Maraming salamat. Ichiboy. Thank you!